guys, this is Mart Nino Sagum, and today I'm going to show you on how to make a simple array code in C++. First of all, we need to put as tag include iStream. Make sure na tama yung ano natin, then kasunod yan is using namespace std. Ngayon, para sa inyong include iStream. Yung include iStream is siya yung parang nagiging library natin, which is para makapag-input and output tayo sa code natin. Then yung using namespace std, siya yung parang nagpapadali sa atin para hindi na tayo maglagay ng std kada code natin. Then after that, magano tayo ng int main open close parenthesis. Ngayon, para sa inyong int main open close parenthesis, dito siya magsisimula magbasa, yung code natin dito magsisimula, then siya yung parang nagiging lobby natin sa code. Then after that, siyempre di natin dapat kalimutan yung open and close curly bracket. And after that, we can put the code na gagamitin natin ngayon, which is int, then yung lalagay ko na name ng variable natin or letter, which is m yung lalagay ko, then yung sa ano natin, kung ano yung babasahin niya is n. Then after that, we can put the some value sa ano natin, sa code natin. Ang lalagay ko is 1, 2, 3, 4, 5. Then after that, siyempre di natin makakalimutan dapat yung semicolon. Then pagkatapos dyan, dito na tayo magsisimula mag-code talaga. For gagamit tayo ng for, then open close parenthesis. Ang hirap. Open close parenthesis, then siyempre yung ginamit natin, which is integers or int, kasi whole number yung mga variable natin. Then kung ano yung nandito is n, and then equals to 0. Bakit nga ba 0? Kasi sa array nagsisimula siya sa 0. Then after that, semicolon, then n ulit. Then gagawin natin is less than ba siya kay 5. And after that, semicolon ulit, then n plus plus. Ngayon, para sa inyong plus n plus plus, yan yung parang magpapa-update sa value ng n natin, which is mamaya magiging 1, 2, 3 hanggang so on so forth. Then after that, dito lalagay tayo ng include tayo lalagay tayo ng cout, which is siya magpapalabas ng result ng ating code. Then kung ano yung nasaan natin, which is m, then n, dito na ko yun. Then by the way, eto, nasa yun na kung anong gusto mo, if horizontal or vertical yung paglabas ng result. Ang sa akin, gagamitin ko is vertical, which is gagamit tayo ng end line. Siyempre, di natin makakalimutan dapat yung semicolon. Ngayon, bakit tayo gumamit ng end line? Siya yung parang nag-ano ng space or parang nag-ano ng pababa. Gagawin niya is kada ng n, kada labas ng variable ng result ng n, ibababa niya, then mag-ano ulit siya, then ilalabas yung value ng n. Then after that, pwede natin lagay na return 0 semicolon. Ngayon, para sa inyo return 0, siya yung parang magsasabi sa computer kung successful yung code natin. Then after that, try natin. Wait, check natin yung mga natin, curly bracket. Baka may ayun, nice naman. Then turn natin. Okay, may mali.
Wait, mali pala. Dapat gawin natin is 5. 5. Which is kasi 5 yung ginamit natin na variable. Then after that, yung bakit and dito, nasa iyo na rin kung anong gusto mong gamitin. Pwedeng A. Pwedeng A. Then try natin. Oh, nakalimutan to. Pwedeng A. Ayan, pababa. Then, kung gusto mo naman, pag ganito, pwede natin palitin to ng quotation mark. Double quotation mark. Which is ito. Yan, then space sa loob. Magiging horizontal. Pahaba lang. If wala naman tong space, like ganito lang siya. Yan, ganyan lang siya. Magiging dikit-dikit yung magiging result. Ayan. Ayun. By the way, bakit nagsimula sa 1 then 0 dito? Kasi ulit, yung array is nagsisimula sa 0. Hindi siya nagsisimula sa 1, ganyan. Basta yung ganito niya is 0. Ito yung 0. 1, 2, 3, 4. Ganyan yung pagkabasa niya. Ayun lang. So, I hope may natutunan kayo sa sinabi ginawa ko, and thank you for listening.